Of course, with the risk, there are also opportunities, no? And pag may opportunities, may mga possible disasters din po, no? So kailangan talaga mapaghandaan at maintindihan natin ano yung mga opportunities and disasters sa loob ng casino. Ito po example, no? Since we are using a leverage trading, we're using leverage in trading. For example po, bumili kayo ng Bitcoin at 30,000 using 10x leverage with 1,000 USDT. Okay, so 1,000 lang po yung pera ninyo. Okay, nag 10x kayo. Okay. Pagka umakyat po yung presyo ng 10%, profit ka kagad. No? Umakyat yung presyo, 30,000 BTC bumili ka tapos naka 10x leverage ka. Umakyat ng 33,000 si BTC, which is not impossible, di ba? Nakikita nyo yung swing ng BTC. Diba? 3,000 in 1 day or 2 days, kaya talaga. It goes up by 10%, ang profit mo 100%. Double your money ka kagad. Diba? Kita kagad. In 3 days, 4 days, pwede. Diba? Hindi imposible. Kung mas mataas yung leverage mo, minsan in 1 hour, 4 hour, 8 hour, double your money ka. Hindi po imposible sa casino. No? So, yun yung mga opportunities dito. Depende dun sa leverage mo. Okay po. Katulad nito, no? Bumili ka ng 30,000 ng BTC at 30,000 using 100x leverage. So, the same, no? 1,000 USDT din. No? Pag umakyat po no, ng 1% lang, di ba? Kayang-kaya ng Bitcoin yan. Kayang-kaya ng Bitcoin yan. Umakyat ng 1%. In 5 minutes, 10 minutes, di ba? Or in 1 hour, di ba? Profit ka kagad. Ilan ang profit mo? 100%. 100% ka kagad. Double your money ka kagad. No, umakyat lang ng 1% ng Bitcoin, double your money ka kasi naka 100x leverage ka. Hindi imposible, di ba? Kayang-kayang gawin ng Bitcoin yan. So, yan po yung mga opportunities dito sa leverage. Biruin mo, no? Ang liit nung taya mo, pero, no, ang liit nung taya mo, pero pwede kang kumita, pwede mong doblehin yung pera mo na maliit mo na kapital. Kaya kaya talagang kumita. No? Kung marunong. Kung marunong. But of course, with opportunities, syempre, may risk involved or may mga disasters yan. So for example po, bumili kayo ng 30,000 Bitcoin using 100x leverage, no? With 1,000 USDT. Pag yung price po ay bumaba ng 1%, no? Okay. Bumaba po ng 1% lang. Mawawala po yung capital nyo. No? We will be losing 100% of your capital. Ibig sabihin, maliliquidate na po kayo. Okay. Wala na po kayo nun. Pag umakyat po ulit yun, let's say, 30,000 BTC o 100x leverage, no? Pag bumaba po ang BTC ng 29,700, liquidated kayo. Ibig sabihin, wala na kayo. You're out of the game. Out na kayo dun sa taya na yon. Out na kayo dun sa play na yon. Tapos bumalik po ulit ng 30,000 si BTC. Wala na kayo. Out na kayo sa 29,700 eh. Kinuha na po yung taya ninyo. Liquidated na kayo. Gets po, mga titos and titas? So, ganun katindi yung mga disaster na nandito. Ganda ng opportunity, pero yung iba, hindi nila yun lang, nakafocus lang doon sa opportunity. Yeah, yes, it's not bad. It's not bad to focus on the opportunities na meron po dito. But then again, you have to recognize also, no, yung mga disasters, mga titos and titas. So paano po, no? Paano po 'yan mamimitigate? Okay? Kaya paano mo babalansehin, no? Ito na po sa next topic natin.